Mga adik kuya, it all started, ganyan, sa post ni Kuya Jay Sonza. Saan yan? Ay, hindi ko na nakita, di ba? Na di umano ay may na-ospital dyan sa San Miguel, Manila. Ang address po kasi mga adik kuya ng Malacanang compound ay San Miguel, Manila. Alam nyo yung lugar na yan, how ironic na nandyan yung palace ng leader natin. Pero yung vicinity niyan, yung neighboring area niyan ay parang SQTR. As in Purita Lulu, may mga barong-barong diyan mga tet kuya. 'Di ba? How it really reflects kung anong yung difference baga ng mayaman at mahirap. Nandiyan yan sa San Miguel, Manila. Ba't ganyan? Nandiyan ang palasyo, 'di ba? Really ironic. Ba't ang palasyo ng leader ng bansa natin nandyan pero ang neighborhood naman ay parang SQTR, barong-barong ang bahay ng mga kababayan natin dyan sa San Miguel, Manila. And may mga allegation nga na binibili na nga nila yung ibang mga properties dyan. Siyempre, kung ikaw naman medyo purita lulu, ibebenta mo na lang, no? Total, mahal naman ang presyo ng lupa and bahay dyan sa Kamaynilaan. Yung iba daw pinipressure ha, allegedly, pinipressure na ibenta. So, nagbabalak talagang magtagal ang mga to sa pwesto. Biro nyo yung 'di ba? Hanggang 6 years lang naman ang term, bakit namimili at namamakyaw ng mga lupa at mga bahay-bahay diyan? So yung mga cronies nila siguro doon na nila patitirahin para mabilis ang delivery ng mga heavy luggage, ganun ba 'yon? Ng mga gintot pilak na namumulaklak, kaya doon na lang kaya namimili ng mga bahay-bahay sa paligid, ganon? Ay, nakarima-rimarim. So, kay kinakarma yata mga ate at kuya. Post ni Kuya Jay Sonza. Hello sa Binyang, nakakamiss ang Binyang. Oh, sabi ni Kuya Jay dito, flash report! There is a medical emergency at San Miguel, Manila. Stand by for more details. Anong medical emergency? Yan na naman tayo. Hindi natin alam kung talagang nabarog baga ang ulo or na overdose na. Sana nga na-overdose na or maybe nalaglag sa hagdanan. Di umano may multo dyan sa Kamangyang eh. Di ba yung kinikwento ni Kuting nung Halloween special nila sa vlog niya sa kanyang YouTube channel na nilalangaw na? Millions ang followers pero nilalangaw na ang views. Hindi lang kaya yata nag-upload eh. Oh, ang sabi, may multo daw dyan sa Kamangyang. Lumalabas daw sila ng madaling araw, kinikilabutan daw siya doon daw sa may hagdanan. Feeling daw niya pag naglalakad siya, guni-guni mo yon. Feeling daw niya pag naglalakad siya, meron daw nakatingin sa kanya sa likod. Grabe naman, ang talas naman ng pakiramdam niya, no? Iba rin. Kwento niya tsaka ni Sandro. Sandro ba yun? Sino ba yung kasama niya sa vlog niya nung Halloween last year? So, sana malaglag na sa hagdanan, tulak na ng multo, di ba? Umihip ng malakas na hangin, total ang palusot niya ngayon, kaya daw nahihirapan silang kontrolin ng baha kasi ang lakas ng hangin. Ay talagang may aning ang isang yan. Lumabas, nagpa-interview, nahirapan daw silang kontrolin ng baha kasi malakas daw ang hangin. Saan ka naman nakakita ng bagyong mahina ang hangin? Well, yung Karina, yung nakaraan, yung July ba yon? Yung Karina. Oh, walang hangin yun kasi hindi naglandfall. Nagbuhos lang ng malakas na ulan. So, nagkaroon siya ng 1 month para, di ba, paghandaan ang paparating na bagyo. Ang bagyo, di ba, ABCD nga ang pangalan niyan hanggang maging letter Z. Tapos, kapag lumabis ng say 26 typhoon, ang Pilipinas dumaranas ng umaabot minsan ng 30 sa isang taon. 30 na bagyo. Oh, edi kaya hindi na tayo masisi kung bakit tayo nang gigigil, 'di ba, mga ate at kuya? Kasi parang ang tanga-tanga eh. Given na yan na binabagyo lagi ang Pilipinas, bakit hindi pinaghahandaan? Oh, hindi ka pa pinapanganak Kuting, binabayo ng bagyo ang Pilipinas, hindi lang 20 bagyo. Swerte na tayong hindi makadalawampo. Pero minsan nakukumpleto natin yung letra ng alphabet, umaabot ng letter Z, umuulit pa nga ng letter A. Bakit hindi nyo pinaghahandaan? Iniyabang mo nung SONA mo nung July na ina mo ka. Iniyabang mo nung SONA mo na you have 5,500 flood control projects. Okay, nabawasan, nabangga ng barko yung isa, so naging 5,499 na lang. O, meron ka palang bilyon-bilyong flood control projects, 1 billion araw-araw ang budget nyo. Saan napunta ang pera?
Eto baha, sabi pa ng Ensaymada vlogger, grabe na talaga ang climate change. Ina nyo! Mga bakag kayo! Yung mga sumasamba kay Kuting, yung mga Ensaymada, ina nyo! Mamaya pag-usapan natin kung kaya pa ng oras. Nanggigigil ako eh. O kaya kayo kinakarma, nabarog baga, nalaglag baga sa hagdanan, nag-away baga, nagbatuhan baga, ha? Feeling ko hindi lang si Kuting ang na-ospital, parang yung asawa, pag-usapan natin mamaya. O another post. O ito daw kasi, sabi ni Political Witch Boy, ito naman kasing ulan, nagpapagaling ang Pangulo sa ospital eh, istorbohin mo siya. Hoy, abang-abang po sa mga nasa BGC ha. Baka any monument, lumipad na naman, mag-land na naman ng helicopter dyan sa may St. Luke's ha, at paboritong ospital. O, ay, may isa pang po si Political Witch Boy, nategi na daw si Kuting. RIP na raw, RIP, kaya meron tayong RIP dyan sa ating thumbnail. At least sa Princess Maui 1. Oh. Akala ko rest in peace na, rest in polvoron pala. Alam niyo nung tinatanong si Kuting, maybe I can find that video mga tatkuyan. Let's listen to it, alright? Nung tinatanong po kasi si Kuting, kung bakit bumaha na naman ang ang lala po ng baha talaga mga tatkuya. Sobrang lala. Yung Karina hindi na nga nakontrol. Bakit itong sumunod na bagyo? Ano to? Buong taon na lang babahain tayo? Umabot na sa first floor ng ibang lugar, nasa pangatlong palapag na yung mga tao, kinakabahan na, natatakot na. O, ba't hindi mo pa rin ginagawa ng paraan ng ina mo ka? Pakinggan niya natin tong isang video mga tat kuya. Ang palusot kasi niya, lakas kasi ng hangin kaya hindi nila makontrol ang baha. Ano ang connect ng hangin ng ina mo ka? So pag sumugod kayo sa baha ay takot kayong mahanginan. Bakit? Ha? Mga butot balat kayo na lumilipad? Ano kayo saranggola Kuting ng ina mo ka? O, kaya ako nang gigigil eh. Talagang weather situation and of course yung flooding. Pero so far yung problema ay yung hangin, malakas ang hangin. But kung ano ba talaga ang weather situation and of course yung flooding. Pero so far yung problema ay yung hangin. Narinig nyo? Ang problema niya yung hangin. So far wala talaga akong alam. Parang ganun daw yung dating. Mga kabangag, yung problema daw malakas yung What's up mga kabangag? Nalunod na ba kayo sa baha? Just take cred. Thank you. Oh. Wala na ngang ulan at hangin sa Cavite daw, lubog lang sa baha ang Bacoor. Yung picture na pinost ko sa Facebook, let me open my Princess Maui channel nga. Or sa Maui Spencer. Pwede kayo mag-follow sa ano na lang sa ano na lang sa Princess Maui kayo mag-follow ha. Princess Maui. Pinost ko yung picture eh. That was in Bacoor. Wala nang hangin mga ate at kuya. Bakit hindi nyo pa rin napaghahandaan Kuting ng ina mo ka? Oh. Binaha yung Baco. Diyos ko po, Ginoo kong kayawaan. Yung mga pictures na in-upload ko on Facebook na may mga orange na mga biro yun, evacuation center, binaha pa rin. At ang tubig, mga ate at kuya, parang pusali. Parang ano, ang tawag dyan? Parang, anong tubig? Anong tawag sa ganyan tubig? Parang septic, galing sa septic tank. Pasintabi sa kumakain. Anong kagaguhan yan, Kuting? Teka. Yung mismong evacuation area na may mga tent para sa mga binaha sa Bacoor, ang binaha rin. Sabi ng mga taga Bacoor, wala nang hangin, wala nang ulan, bakit baha pa rin sa kanila? Ang palusot ng Ensaymada, kasi climate change, grabe na daw. Yung mangga, ang sakit ng mangga na nagpapabebe, kung di ko man ma-discuss,
maybe we can discuss later or yeah, whatever, whenever. Sabi ni Mangga, hinaan, ano yan, kalmahan mo lang enteng, sabi nung pabebeng ate ni Kuting. Kalmahan mo lang enteng, punyeta ka, Amy Marcos, lalo kami nang gigigil sa iyong ina mo ka. Huwag kayong lumabas kasi may bagyo, anong kami lumabas? Takot kayong dumami ang pupunta sa rally mamaya. Kaya sabi mo, huwag lumabas. Ano kasi Kim Cho? Nakakagigil mga tatkuya, no? So, rest in pulveron. Hindi lumalabas si Kuting, pero si VP Sara na hinahanap nila nung nasa Germany nung nakaraang Karina. Oh, si VP Sara nakapamigay na ng tulong. Ano Kuting, sabi niyo you're on top of the situation? Ba't hindi nyo napaghandaan tong bahang to? Tapos sabi niyo malakas ng hangin. Ano ka bangag ka? Ganyan ba kayong mga elite? Hindi, wala talaga kayong pakialam sa ano, no? Sa mga Pilipino. Palibhasa elite kayo, no? Nasa gated subdivision kayo, yung mga subdivision nyo, hindi naman siguro binabaha. Wala kayong kamuwang-muwang kung anong dinaranas ng mga mahihirap. Kung, Diyos ko, gym, covered court, binabaha, lahat, walang ligtas mga tatkuya. Baha ang kamay nilaan, pati yung mga neighboring provinces at kung saan tumama itong bagyong Enteng. Tapos yung Kuting hindi raw makapag-rescue kasi nga malakas daw ang hangin. O, anong kabangagan yan? Bilyon-bilyon ang inuubos nyo, o tapos ngayon hindi ka nagpapakita. Nung tinanong ka patungkol sa flood control, yung sinasabi mong malakas ang hangin, parang ikay nakapulveron eh. At kapag ikaw ay tumira na parang wala ka sa sarili, kung ano nang nagsasabi mo, walang armas yung mga pumasok sa KOJC, walang tear gas. Ano ka, bangag? Ano ka, hindi ka nanonood ng balita? Wala kang pakialam sa mga Pilipino? Or tumira ka ng pulveron? At kapag tumitira ka, nalulobat ka, inaabot ka di umano ng 3 araw bago ka lumabas sa lungga mo. So ano, nasobrahan ka, na ospital ka? Naghihinalang iba, ikaw yung dinala sa ospital. Ayan, may mga parinig sina Sir Jay Sonsa. Sino pa ang may medical emergency ngayon sa San Miguel, Manila? Sana ikaw bilang gaba sa'yo. Sana na-overdose ka nga, nangisay-ngisay ka na sana. Masama amang ipanalangin, deserve nyo yan. Kasi sinagpang nyo itong napakalaking responsibilidad, hindi nyo naman pala kaya, babangag-bangag kayo. Hindi pwedeng ang leader namin ay bangag. Dahil napapariwara ang Pilipinas, yan na nga mga Pilipino, gumising na kayo. Kung hindi baha sa inyo mamaya, kahit baha sa Maynila, sumugod tayo. Hindi kami mga pumupunta dyan, kami mga frontliners ngayon sa laban na ito ng pagpaparesign sa Kuting na yan. Hindi kami magpapatalo sa ulan. Kahit baha susuungin namin. Magbota na lang para walang leptospirosis. No? Tuloy-tuloy ang panawagan hindi lang ng KOJC pati EDSA Friday Group. Pupunta kaming lahat sa Liwasang Bonifacio. Anong ginawa ninyo? Balita namin tinigil niyo yung operation ng nung anniversary ng KOJC nung isang araw. First time ko narinig na ang LRT, yung LRT1 na yan ay hindi operational. Kung kailan linggo, hindi operational. Ang daing pasahero pag weekend. Don't tell me nagde-day off yung tren, mga tatuya. First time ko narinig yon. Kasi ang sabi sa akin ng mga kasamahan namin sa EDSA Friday Group, hindi sila nakapag-LRT. Kung iiwas ka ng traffic, ang pinakamabilis mong pagpunta sa Liwasang Bonifacio, mag-LRT ka. Kahit saan ka galing na stasyon, ang punta mo Central Station ng LRT1. Hello po sa mga taga-Maynilang nanonood. Tama po ba? Hindi naman nagde-day off ang tren, di ba? Bakit hindi sila nag-operate noong linggo? Anong repair? Anong emergency meron? Hindi ba talaga, wala ba talagang biyahe ng LRT? Paki-educate ako. Ako'y taga-probinsya eh. Hello sa mga nasa Maynila. Hindi ba talaga nag-ooperate ang tren kapag linggo? Imposible. Ang daing nagagala sa mall, ang daing nagde-day off, ang daing namamasyal, tapos hindi mag-ooperate ang tren? Ano yun, pinigil nyo ang pupunta sa Liwasang Bonifacio? Takot kayong dumami ang tapos humanda kayo mamaya. Ngayong September 3, ang isa sa biggest event ng Maisog at ng KOJC. Dadagsa ang tao dyan sa Liwasan, pigilin nyo man. Nagpa-cloud seeding kayo para umulan? Sige, pigilin nyo. Hindi nyo to mapipigil. Kahit gorgorin nyo. Lalong dadami, sukang-suka na sa inyo ang taong bayan. Kaya kung may nananalangin na kayo'y magkandalaglag sa hagdanan, magsapukan, magbatuhan ng gamit, ha?
Ba't natuhod baga ang asawa mo, puti? Anong rambulan ang nangyayari sa inyo? Oh, baka nagrarambulan kayo kasi balak mo raw makipag-usap kay VP Sara. VP Sara, huwag kang makipag one-on-one dyan, ha? Huwag, may ano, gusto niyo lang sit-down meeting kuning-kuning? Di ba, nagre-request si Kuting na makipag-usap. Huwag kang makipag-usap, VP Sara, alam mong bangag yan. Hindi matinong kausap, baka pagkausap mo yan, bangag naman eh. Huwag na, binudol ka na. 2 taon na. 2 taon nang nakakalipas. Hindi isang araw, hindi 2 beses, hindi 3 beses, hindi 3 araw. Huwag ka na makipag-usap dyan, VP Sara. At sana huwag nang abutin yan ng December or ng 2025. Agree ba kayo mga tat kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.